Hello mga ka-brody, good day sa inyong lahat. Ngayong araw nag-report tayo sa Agosta dahil kailangan na natin sumampa at nalaman nila na kulang pa yung training ko dahil may expired na. So ito ako ngayon nag-enroll sa training center dito sa Sims. Yan, kakarating ko lang dito. Ngayon dito sa training center na 'to, mag-aaral kami ng basic training, yung mga training na basic na kailangan sa barko. So 'yan, nandiyan na kami ngayon, yung mga trainee na kasama ko. Ayan, tatalon lang kami diyan, survival and firefighting ang aming training. Eto sa survival, nagbibigay lang ng instruction diyan si sir kung paano yung mga dapat gawin. Halimbawa, tumaob yung life raft, kung paano siya baliktarin, i-righting position. So, gano'n lang siya, oh, papatong ka lang do'n sa may tangke, hilahin mo lang yung strap, hilahin mo hanggang bumagsak yung life raft. Oo, gano'n lang siya. Oo, ayan kasama 'yan sa mga training namin na dapat matutunan, dapat aralin. So, hindi lang siya basta-basta training, importante siya sa pagbabarko. Ayan, mga kasamahan ko 'yan na nagde-demo kung paano. Tuturo ko, pa-video-video lang at kung ano-ano pa, tingin-tingin. At siyempre nandiyan yung aming instructor, 'yan si Sir. Sir, hello po. Ayan, then after ng mag-writing ng life raft, tatalon naman kami from high. For example, lulubog yung barko, so ganyan ang tamang pagtalon. So gano'n lang, ihakbang lang yung paa and close feet, hold your mouth and nose para hindi pasukan ng tubig, ta's tumalon. So, siyempre titignan mo rin kung may obstruction sa baba. Ayun lang naman yung mga dapat na matandaan natin pagka tayo'y tatalon sa barko kung sakaling magkaroon ng emergency, pero 'wag naman sana. So yun yung may demo. After ng talon namin kinabukasan meron kaming ano niyan, firefighting. Dun naman sa firefighting siyempre 'pag sinabing firefighting, eh, 'di pagpatay ng sunog yun. Papatayin lang naman natin yung sunog. Ayan yung mga kasamahan ko nandiyan din ako tumatalon-tatalon, taga-video at kung ano-ano. So after ng kinabukasan meron naman kami ngayong firefighting. Dito tuturuan naman kami kung paano pagpatay ng apoy. Sa iba't ibang klase ng apoy, maraming iba't ibang klase ng apoy. So, kailangan alam din natin kung ano yung mga tamang equipment na pangpatay ng apoy, kung ano yung compatible dun sa apoy. So, 'yan nagde-demo yung mga kasama namin, paano magpatay ng apoy, 'yan ang galing. So, sprayan lang natin ng fire extinguisher. Sa pag-spray ng fire extinguisher 'wag nating kakalimutan yung salitang pass. P for pull the pin, A for aim, then S for squeeze, then another S for sweep left or right or up and down, gano'n lang. Marunong ka na magpatay ng apoy basta alam mo yung salitang pass. After niyan meron kami ng papasok naman sa for example sa accommodation. Merong sunog diyan sa loob na papatayin. So, ganyan ang mga dapat kailangan naming gawin. Kailangan namin i-prepare yung mga fire hose at kung ano-ano pang firefighting equipment. So, napakalaking bagay nitong training na 'to 'no, kahit papaano mare-refresh tayo sa mga bagay na matagal na nating ginawa nun. Kaya kahit papaano malaking tulong, ayan. Diyan 'yan papanoorin lang natin yung mga kasamahan natin na 'yan kung paano magpatay ng sunog. Ayan, i-sprayan lang natin ng tubig yung sunog. O ganyan ang tamang paghawak ng hose, kung paano hawakan yung hose, yung isa yung nagba-boundary cooling. Kung makikita niyo binabasa nila yung pader, ginagamit yan for boundary cooling ang tawag. At ayan, meron naman kaming training na kung paanong magsagwan ng tama. So after nung matapos ko na yung mga training ko, eh, ayan na dinispatch na ako sa Agosta. Sa pag-dispatch naman, ipapaliwanag lang kung anong mga dapat kong gawin sa airport, yung mga documents ko na kailangan pirmahan at kung ano-ano pa. Kinabukasan niyan pagkatapos ko mag-dispatch, eto binook na ako ng aking munting maybahay na si Faith ng Grab. So, hindi ko na binidyohan dahil baka kami nag-iyakan pa, hindi biro lang. At ito nakarating na tayo sa NAIA Terminal 3. Sa NAIA Terminal 3 nga pala tayo sasakay ng eroplano. So, bago ang lahat pumunta muna ako dun sa OFW lounge na kung tawagin nila sa NAIA Terminal 3. Wow nga naman talaga.
Dito sa OFW lunch, wala kaming binayaran kahit piso diyan. Merong mga snack diyan, juice, kape, kung ano-anong makakain, may lugaw, may lomi, at marami pang iba. Kaya maraming salamat po sa ating OWA at binibigyan ng pahalaga ang mga OFW sa ganyang paraan. Na-appreciate namin na importante po kami. Maraming salamat po. At 'yan, eto na nga pumila ako, eto na yung eroplano na aking sasakyan. Eto na ako, naka-check-in na and waiting na lang kami ng boarding time. Ayan ang mga aking mga kasamahan na babiyahe pa Taipei. After sa Taipei, babiyahe kami ng mag-i-stop over kami dun. So, magre-refuel lang yung eroplano dun. And then, pagkatapos ng 2 to 3 hours na refueling and ano, kung ano-ano, ay sasakay uli kami dun sa eroplano namin. After ng pagsakay namin dun, biyahe naman kami ng pa-Amsterdam. So ito, hintay lang kami ng boarding, ayan boarding na. So ayan na yung mga flight attendant at yung kapitan ng eroplano. Sila yung sasalubong sa'yo, 'yan. Sinalubong lang nila tayo, ayan sila napakakaway-kaway pa sa video at masayang-masaya sila nakita nila kung paano ako mag-vlog-vlog. Kaya ayun, kaway din sila. Ito yung loob na nga ng eroplano. Napakalaki naman nitong eroplano na 'to, so ang daming upuan. Ang dami, hinahanap ko pa yung upuan ko kung saan nga ba ako pupuwesto. So, titignan ko lang uli yung ticket ko at hanapin kung saan ako pupuwesto. At dun, tatanong natin para sigurado. Ganun ang kailangan nating gawin, laging itanong para sigurado. So, yun, tinuro na sa'kin kung saan ako uupo. Maraming salamat po ma'am sa pag-instruct kung saan ako uupo. Kasi hindi naman tayo pamilyar sa eroplano, so siyempre tanong natin at ito parating na kami ng Amsterdam. So, ito yung view. Sa window side nga pala ako at 'yan, masayang-masaya kung tinitignan at tanawin at ang pakpak ng eroplano. Nakakapagtaka 'no, hindi naman pumapagaypa yung pakpak ng eroplano pero lumilipad. At eto lalakad na tayo. So, hahanapin lang natin yung ating connecting flight kung saan tayo pupunta. Kasi connecting flight tayo Amsterdam to Panama naman. So, maraming connecting 'yan dahil mahaba yung biyahe. At ayan, video-video tayo. Eto pasakay na ako ng eroplano uli dito going to Amsterdam naman, going to Panama naman tayo ngayon. 'Yan, at ito na naman po yung ating mga flight attendant at ang kapitan ng eroplano. Ayan, then same, tingin yung loob ng eroplano, hanapin natin yung upuan at ito pababa na kami sa Panama. Nakababa na ako dito sa Panama. Oo nga pala, solo travel lang ako ngayon. Ngayon ko lang na-experience na ako lang mag-isa yung sasampa ng barko at napakahaba pa ng biyahe. So, isang magandang experience din 'to para sa'kin dahil na-experience ko bumiyahe ng mag-isa. Pagka babiyahe ka ng mag-isa, lagi mong kakalimutan, huwag kang mahihiyang magtanong. At 'yan, nasundo na ako nung aking agent na pu-meet up sa'kin sa eroplano at dadalhin niya ako sa hotel, dun sa Victoria Hotel. Dun daw ako mag-i-stay and wait ko na lang daw yung instruction nung isang agent kung kailan daw ako papasampahin sa barko kasi nauna ako ngayon dito sa hotel dito sa Panama. So, hinihintay ko pa lang yung instruction kung kailan ako papa-join. Eh, ayan, nandito ako sa room 507 at ito ang aking kwarto. So, meron sala, merong malaking kama, meron TV, merong cabinet, at meron kung ano-ano. O paano mga ka-brody, hanggang dito na lang muna ang aking video. Update ko na lang kayo para sa marami pang vlog. Maraming salamat sa pagsubaybay. Hanggang sa muling pagkikita. Paalam!